Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 7, 2026, Martes sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, verses 36 to 41. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos sa Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Nagpapatuloy po tayo sa pagdiriwang natin ng Octave of Easter o 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon nga nasa ikalawang araw tayo ngayong Martes na ito. At dito po ay napapatuloy ang ating ding pagbabasa sa mga karanasan ng mga apostol, mula dito sa mga gawa ng mga apostol, na kung saan ay sa pangunguna ni Pedro ay kanya pong nahikayat ang mga tao na magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabinyag. Na doon na po nagsimula yung tinatawag nating Kristyanismo o mga alagad na sumusunod kay Kristo. Kaya kung nakikita natin talagang may pagbabago kay San Pedro, mula sa dating mapusok, dating talagang palaban, ngayon ay mas nagiging mahinahon. Yung dating kumbaga walang alam kundi ang mangisda, pero ngayon ay nagsisimula na yung kanyang pagpapahayag ng mabuting balita. At yung sinabi ni Kristo sa kanya na simula ngayon ikaw ay magiging mamamalakaya ng mga tao, at ito na po yung nangyayari sa kanya. At nawa, ganun din yung sa atin, na hindi lang tayo nagdiwang ng Pasko ng Pagkabuhay, kundi may panibagong buhay din nawa tayong masimulan o may pagpatuloy na maging karapat-dapat sa pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sikapin po natin na huwag tayong mahiya, huwag natin ikahiya ang ating pananampalataya, na sa ganoon ay talagang mas marami ang makarinig ng salita ng Diyos, at marami ang talagang makaramdam ng biyaya mula sa ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.